May mga taong hindi naman tamad, pero tila isinumpa ng tadhana. At may mga pag-ibig na hindi sinira ng kakulangan ng pagmamahal, kundi ng matinding kahirapan. Ito ang kwento ng mag-asawang sina Fredo at Myrna, isang trahedyang nagsimula sa simpleng upas sa bukid ngunit nagtapos sa pagkawasak ng isang pamilya. Sa isang liblib na probinsya, tahimik na namumuhay sina Fredo at Myrna. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa maliit na lupang sinasaka ni Fredo, lupang hindi nila pag-aari. Inuupahan lamang nila ito sa mayamang landlord na si Diosdado, o mas kilala ng lahat bilang Mang Dado. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na si Fredo. Hindi siya tamad. Sa katunayan, halos ibuhos na niya ang buong lakas ng katawan para lamang may maipakain sa asawa. Ngunit ang kalikasan ay walang pinipili. Dahil sa matinding init, nasunog ang malaking bahagi ng kanilang pananim. Ang natitirang ani ay halos hindi sapat upang mabayaran ang kanilang mga utang, lalo na ang upa sa lupang kanilang sinasaka. Isang gabi, pagod na umuwi si Fredo mula sa bukid. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, sinalubong niya ang asawa. "Mahal, magandang gabi." Ngunit malamig ang tugon ni Myrna. "Anong magandang gabi? Wala na nga tayong pambili ng ulam." Pilit na ngumiti si Fredo. Sinabi niyang may kaunti naman siyang kinita, kahit hindi gaanong kalakihan. Ipinaliwanag niyang nasunog ang ilan nilang pananim, at umaasa siyang kapag umulan ay baka makabawi sila. Ngunit sa halip na pag-asa, pangamba ang nasa isip ni Myrna. "At kapag umulan, baka malunod naman ang pananim mo. May obligasyon pa tayo kay Mang Dado. Hindi ikaw ang humaharap sa kanya." Hindi nagalit si Fredo. Hinawakan niya ang asawa at niyakap ito. Sinabi niyang mabait si Mang Dado at siguradong mauunawaan sila. Naniniwala pa rin siyang malalampasan nila ang lahat basta magkasama sila. Hindi nila alam, sa dilim ng gabi, may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanila. Si Mang Dado. Tahimik niyang pinanood ang mag-asawa mula sa labas ng kanilang bahay. At sa sandaling iyon, may masamang binhi na namuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, muling bumalik si Fredo sa bukid upang ihanda ang kanyang mga gamit para sa susunod na araw. Naiwan si Myrna sa bahay. Ilang sandali lamang, may kumatok. "Tao po." "Myrna." Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Mang Dado. Nagtanong ang matanda kung nasaan si Fredo. Sinabi ni Myrna na umalis na ito. Doon nagbago ang tono ng landlord. 2 buwan na raw siyang pabalik-balik upang maningil, ngunit hindi niya makita ang asawa nito. Baka raw nagtatago, at kung wala silang balak magbayad, maghahanap na lamang siya ng ibang magsasaka. Nanginig si Myrna sa takot. Nakiusap siya, "Mang Dado, bigyan niyo pa kami ng kaunting panahon." Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Sinabi niyang matagal na siyang byudo. At sa lahat ng babae sa kanilang baryo, si Myrna ang pinakamatagal na niyang pinagnanasaan. Hindi pera ang gusto niyang kabayaran, kundi si Myrna mismo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ng babae. Alam niyang mali, alam niyang pagtataksil iyon sa asawa. Ngunit alam din niyang anumang oras ay maaari silang mawalan ng bahay at kabuhayan. Sa sobrang desperasyon, bumigay si Myrna. Nang umalis si Mang Dado, tila wala lang sa kanya ang nangyari. Habang naglalakad pa uwi, masaya pa siyang kumakanta. At sa daan, nakasalubong niya si Fredo. Nagulat ang magsasaka nang makita ang landlord na napakabait ang pakikitungo. Sinabi ni Mang Dado na huwag na muna niyang isipin ang utang. Ang mahalaga raw ay makabangon muna siya. Napuno ng pasasalamat si Fredo. Hindi niya alam na ang kapalit ng kabaitang iyon ay ang dignidad ng kanyang asawa. Pagdating niya sa bahay, masaya niyang ibinalita kay Myrna ang nangyari. "Mahal, hindi raw galit si Mang Dado. Naiintindihan niya tayo." Ngunit iba ang naging reaksyon ni Myrna. "At pagkatapos, magpapatuloy ka na naman sa kamalasan mo. Taasan mo naman ang pangarap mo sa buhay." Nagulat si Fredo sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Lumipas ang mga araw. Paulit-ulit na nagpaalam si Fredo na babalik siya sa bukid upang ayusin ang kanyang mga kagamitan. At sa tuwing umaalis siya, palihim na dumarating si Mang Dado. Unti-unting nabuo ang isang lihim na relasyon na nagsimula sa desperasyon at kalaunan ay naging bitag na hindi na kayang takasan ni Myrna.
Isang gabi, mas maagang umuwi si Fredo. Tahimik niyang binuksan ang pinto. At doon, nakita niya ang hindi niya inaasahang masaksihan. Natigilan siya, parang tumigil ang oras. Ano ito, mahal? Puno ng puot at pagkabigla ang kanyang tinig. Sinubukan ni Myrna na magpaliwanag. Hinawa ko lang ito para makabayad tayo ng utang. Ngunit para kay Fredo, huli na ang lahat. Lahat ginawa ko para sa'yo. Nagpakahirap ako araw-araw. Hindi mo kailangang gawin ito. Sa halip na mahiya, si Mang Dado pa ang nagmataas. Sinabi niyang kulang pa raw ang nangyari upang mabayaran ang utang ni Fredo. At kung gusto nitong umalis, magbayad muna ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fredo na hindi lamang siya natalo bilang magsasaka. Natalo rin siya bilang asawa. Habang umiiyak si Myrna, tinalikuran siya ni Fredo. Magsama na kayong dalawa, at lumabas siya ng bahay na wasak ang puso. Naiwan si Myrna na mag-isa, luhaan, at puno ng pagsisisi. Doon niya naunawaan ang pinakamapait na katotohanan. Ang utang ay maaaring mabayaran. Ang lupa ay maaaring mapalitan. Ngunit ang tiwalang minsang nabasag ay hindi na madaling mabuo. At doon nagtapos ang trahedya ng Upa, isang kwentong nagpapaalala na ang tunay na kalaban ng maraming pamilya ay hindi lamang kahirapan, kundi ang mga taong handang samantalahin ito para sa sariling kapakinabangan. Dahil sa huli, hindi lamang lupa ang nawala kay Fredo, pati ang tahanan, pag-ibig, at pangarap na matagal niyang ipinaglaban. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin na mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.